Totoo ba na hindi tunay na ipinanganak si Jesus sa araw ng December 25? Ayan ang pag-uusapan at bibigyan natin ng kasagutan, pero pasintabi nga pala no, ito ang aking unang video, kaya kung interesado ka sa mga ganitong usapin click lang ang subscribe button para isa ka sa mga unang makakapanood sa ating pahayag. 2020 na o higit pa ang nakalilipas mula nang isilang ang dakilang manunubos. Ngunit magpasa hanggang ngayon, sa kabila nga maraming nananaliksik ukol dito, ay hindi pa rin nila matiyak ang tunay na takdang araw at buwan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Tuwing ika-25 ng Desyembre, ang Kristiyano sa buong daigdig ay makulay ng ginuganita ang dakilang pagsilang sa manunubos na Kristo, ang sugo buhat sa langit na magliligtas sa tao. Ngunit makatotohanan nga bang may pagsang-ayon ito sa tala ng tunay na kasaysayan, na talaga bang isinilang ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin tuwing ika-25 ng Desyembre sa sabsaban ng mga hayop, o pakulot patalastas lang ito para sa komersyo at hanap buhay ng mga monopolyong negosyante sa daigdig ng ekonomiya? Ang kwento ng pagsilang, mahabang panahon na ang nagdaan, ay hindi na matagpuan ang ganap na katotohanan dito, kung kailan nga ba siya ipinanganak. Ang totoo niyan, nagkaugat na lang sa kultura ng iba't ibang bansa ang mga ritual ng Pasko, ngunit ang eksaktong tala ng kanyang kapanganakan ay hindi pa rin natatalas magpahanggang ngayon. Subalit kung dapat nang alalahanin ang dakilang araw na ito, bilang mga anak ng Diyos niyang mapagligtas, katulad kung papaano inaalala ang mga kapanganakan o kamatayan, ay marapat lang marahil na malaman ng tao ang petsa ng tunay niyang araw. Mayroong ninunong ritual sa kasaysayan ukol sa ika-25 ng Desyembre, kung bakit itinakda ang araw ng Pasko ng pagsilang kay Jesus. Noong 345 AD, ang Romanong Obispo Liberius ay nahirapang isalin sa pagkakristyano ang mga pagano, ano pat ang Kristyanismo ni Kristo na inatas sa mga alagad na gawing Kristiyano nga ang lahat ng kaugalian, aral, kultura at sistema sa iisang pananampalataya. Ang paggunita ng Norse Yule Festival at Roman Saturnalia sa loob ng huling buwan ng taon, ay itinakda ang kaarawan ng manunubos na si Jesus upang burahin sa kaisipan ng tao ang pag-anong pagdiriwang na ito, at sa halip ay gawing pagdiriwang sa puso at kaisipan ang tungkol sa dakila niyang Panginoon. Hindi naman talaga Desyembre kung tutuusin ang kapanangakan ng Kristo, sapagkat ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang isilang si Jesus ay marami ang mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa sa parang. Ang buwang ito ay nasa panahon ng taglamig, at sa panahong ito ay walang nagpastol ng hayop sapagkat may nyebe o yelo sa Palestina. Kung atin pangang papansinin, ang mga tupa ay nasa kanilang mga kwadre kapag panahon ng taglamig, ang buwan ng Desyembre. Kaya't ang buwan ng Desyembre, sa Gregorian calendar, ay hindi maaring siyang buwan ng kapanganakan ng ating Panginoon, sapagkat magiging lihis ito sa katotohanan ayon sa talata ng banal na kasulatan. At kung itutugma naman ang pahayag ni Dionisio Exiguus, isang Romanong monghe ng simbahan na sinubok baguhin ang kalendaryo ng panahon, ang unang siglo o AD ay hindi umaakma sa banal na kasulatan. Katulad ng maraming mga scholars, ang pagpapalagay sa tunay na araw ng pagsilang sa ating manunubos ay maituturing na mga palagay lamang. Ang maituturing nating pinakamaliit sa pagpapalagay na ito ay ang mabuting balita ni San Lucas, na ayon sa kanya ang pagkapanganak kay Jesus ay noong unang itinakda ang batas sa Judea. Ito ay humigit kumulang sa 6 o 7 BC. Maipapalagay pa rin sa nabanggit na ebanghelyo ang panahon ni Haring Herodes, kung saan ay iniutos niya ang pagpatay sa mga batang lalaki matapos niyang makausap ang 3 pantas ng Diyos upang sambahin ang mananakop na sina Melchor, Gaspar at Baltazar, na sa pamamagitan ng isang napakagandang tala sa langit ay pinagtagpo sila ng landas. Si Caesar Augustus na unang nagtakda ng buwis sa panahon ni Cyrenius, ang gobernador ng Syria, ay isa pang itinuturing na palagay tungkol sa kanyang kapanganakan sa umuusig sa mga naunang pahayag, samantalang ang siyensya ay nagsasabing si Jesus ay maaring ipinanganak noong ika-17 siglo dahil sa kanyang pagkatuklas sa pagkalinya ng mga planetang Jupiter at Saturn na naging isang napakaliwanag na tala sa Bethlehem. May mga nagsasabi naman na ang kapanganakan niya ay pumapatak mula sa buwan ng Marso hanggang Mayo. Ngunit, ang panahong ito ay tagsibol na ang mga halaman ay nagsisimula pa lamang nagusbong o nagdahon, bagay na hindi pa rin panahon ng pagpapastol, sapagkat wala pa rin makakain ang mga tupa. Mayroon pa ring nagsasabi at naniniwala na ang tunay na kapanganakan ng Panginoon ay nasa buwan ng Hunyo hanggang Agosto, ngunit ang panahong ito naman ay tag-init at walang makatatagal sa gitna ng parang na magpastol.
Kung nagkakagayon ay posible na ang kapanganakan ng mananakop ay ang buwan ng Setyembre, Oktubre o Nobyembre na sa panahon ng mga buwang ito ay katamtaman ang klima ng panahon mula sa tag-init patungo sa paglamig. Ating pag-aralan ang tatlong kalendaryong ginamit sa bawat kapanahunan. 1. Lunar calendar o Hebreong kalendaryo. 2. Julian calendar. 3. Gregorian calendar. Ang lunar na kalendaryo ay binubuo ng 12 buwan sa isang taon. Ang bawat buwan ay binubuo naman ng 30 araw. Kaya't kung ating susuriin sa kalendaryong lunar, ang isang taon ay binubuo ng 360 araw. Ito ay kinuha sa degrado o degree. Ngunit nang ito ay pag-aralan sa panahon ni Julius Caesar ng mga astronomong Romano at Griego, ang pag-ikot ng daigdig sa araw sa kanyang axis o orbit ay lumitaw na nagkakaroon ng 365 araw sa loob ng isang taon na siyang isang kumpletong pag-ikot sa araw. Samantalang nagsimulang gamitin ang Julian calendar bilang parangal kay Emperador Julius Caesar sapagkat sa kanyang kapanahunan nagkaroon ng mga pagbabago ang kalendaryo lunar. Dito nagsimulang binago ang mga pangalan ng mga buwan, at ang pagdaragdag ng mga araw sa ilang mga buwan sa karangalan ng mga nagtataglay ng mga pangalan ng mga buwan. Noon ang mga pangalan ng buwan ay tinatawag na monoluna, ang ikalawa ay biluna, ang ikatlo ay triluna, ang ikaapat ay quadri, ang ikalima ay kita, ang ikaanim ay hexa, ang ikapito ay septa, ang ikawalo ay octa, ang ikasyam ay nonsa, ang ikasampu ay deci, ang ikalabing isa ay desimono at ang ikalabing dalawa ay decibiluna o dodekaluna. Mapapansin nyo na walang sumisimbolo sa mga buwan na Marso at Agosto. Nang ito nga ay palitan ng pangalan sa Julian calendar ay Mono, Enero, sa karangalan ni Janus, Diyos ng pintuan at pasukan, isa sa mga Diyos ng pag-anong Roma. By, Febrero, sa karangalan ni Pueblo, Diyos ng araw ng mga Romanong pagano. Tri, Marso sa karangalan ni Marte, ang Diyos ng digmaan ng mitolohiyang Romano. Quadri, Abril, sa karangalan ni Aphrodite, ang Diyos ng kagandahan at pag-ibig ng mitolohiyang Griego at Apollo ng mitolohiyang Romano. Quinta, Mayo sa karangalan ni Mayam, Diyosa ng paglaki sa mitolohiyang Romano, ina ni Mercurio. Hexa, Hunyo sa karangalan ni Juno, Diyosa at Reyna ng langit sa mitolohiyang Griego na siyang kabiyak ni Zeus, hari ng mga dioses, na siyang Jupiter, Roman myth. July, Hulyo sa karangalan ni Julius Caesar Emperador na kung kanino ipinangalan ang kalendaryong ito. August, Agosto sa karangalan ni Augustus Caesar, ang dalawang buwang ito ay isiningit sa pagitan ng ika-6 at ika-7 buwan ng lunar calendar na siyang kapalit ng desimono at dodeka. Setyembre, ibig sabihin ay ika-7 pa rin ngunit lumalabas na ika-9 sa Julian calendar. October, na ibig sabihin ay ika-8 pa rin ngunit siyang ika-10 sa Julian calendar. Nona, November, bagamat ika-9 sa lunar calendar ay naging ika-11 sa Julian calendar. Deci, December ika-10 sa lunar calendar na siyang ika-12 sa Julian calendar. Ang kalendaryong ito ay iniiral mula sa panahon ni Julius Caesar hanggang noong taong 1580 hanggang buwan ng September, sapagkat nang sumapit ang panahon na ang Papa sa Roma na si Papa Gregorio ay muling nagkaroon ng pagsasaliksik ang mga astronomo sa utos ng Papa, at dahil sa masusing pagsusuri nila ay natuklasang ang araw pala ay lumalayo sa bawat taon ng ika-4 na parte, isang araw sa loob ng 2 taon at bumabalik sa dati niyang orbit ay nagkakaroon ng kabuuang isang araw, kaya sa tuwing ika-4 na taon, ang nagiging bilang ay 366 days. Dito natuklasan ang Gregorian calendar na pinasimulan gamitin mula sa buwan ng Oktubre 1580 at dito nagkaroon ng pinakamaikling buwan ng Oktubre. Upang mapaugnay ang bilang ng mga araw ng mga buwan ng taon yaon sa sign of the zodiac, ang buwang ito ay binawasan ng 10 araw. Ang pagkakaayos ng buwan ng Oktubre noong 1580 ay ganito: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, hanggang ika-31 at sa kalendaryong ito ay ipinagpatuloy din ang mga buwan na may 31 araw.
Bagaman ang Kristiyano o anuman ang sekta ay nagkakaisa sa pagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan o siyang inaaring araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ika-25 ng December, Gregorian at Julian calendar, subalit kung ating ngang pakasuriin ayon na rin sa banal na kasulatan, ang araw na ito ay lista sa katotohanan lubhapat kung ating palaloakin ang pagsusuri sa mga aklat ng karunungan o kaalaman, halimbawa. Sa Encyclopedia Britannica Volume 5 ay ganito ang nasa saad, 25th of December as birthday of Jesus is not scriptural, it was the Saturnalian feast of the pagan Rome, Saturn who is one of the goddess of Roman might. Due to the greatness of this day 25th of December, the Roman cannot just forget it. Itinalaga ang kanilang pagkilala sa kadakilaan ng araw ng kapistahan ni Saturno, ang ika-25 ng Desyembre ay inari na rin nilang kapanganakan ng ating Panginoon Hesukristo. Mula noon magpahanggang ngayon, tradisyon at kapaniwalaan ng Kakristyanuhan ang araw na ito bilang Kapaskuhan o Pasko na ibig sabihin ay kapayapaan ng Diyos at ng tao. Sa pagsusuri o pananaliksik sa aklat ng Zohar at Deziyan, na ayon sa mga manunulat ng kasaysayan, ang mga ito raw ay siyang pinakakumpletong aklat ukol sa Diyos at pananampalataya, at sa kasaysayan ng sanlibutan at buong universe, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay ika-23 araw ng ika-10 buwan sa kapanahunan ng pagka-emperador ni Augustus Caesar. Sa makatuwid kong ating pag-aaralan, maging sa kalendaryong Julian at Gregorian, ang ika-10 buwan ay ang buwan ng Oktubre. Ayon sa talata ng kasulatan, Lucas Artikulo 2, versikulo 1-7, noong kapanahunang iyon ay iniiral na ang Julian calendar na bilang tala-arawan ng mga tao. Sa ganitong pag-aaral at pagsusuri, di kaya natin masasabi ng buong katotohanan na ang kapanganakan nga ng ating Panginoong Hesukristo ay 23 araw ng Oktubre o ika-10 buwan ng tao. Mag-comment sa ibaba at atin itong pag-uusapan. Baguhin man ng mga talaan ng panahon, ang kalendaryo ng mundo, dagdagan man ito ng buwan katulad ng buwan ng Hulyo at Agosto na hinango sa kapangyarihan ng tao, si Julius at Augustus, ang huling buwan ay papatak pa rin sa taglamig kung saan ipinagdiriwang nga ang kapistahan ng pagano, bawat Desyembre ngunit ang Oktubre tunay na panahon ng tag-init pa, at kaya madami ang naniniwala na ang araw ng ika-23 nito ay ang kapanganakan ng Mesiyas. Ikaw, sa palagay mo, dapat mo bang ipagdiwang ang Senyor Noyme sa araw ng Oktubre 23 o ang Pasko, ngayong nalaman mo na ang tunay na pagbabago sa ating kalendaryo? Hanggang dito na lang ang ating pahayag. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Muli, click like, subscribe button at notification bell. Paalam!